بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل كما قال تعالى في تنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. Bago lahat tayo muli ay dumakila, pumuri, magluwalhati kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa kanyang ngalan dito tayo nagsisimula at tayo nagbibigay pugay sa kanyang huling sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang kapamilya, sa kanyang kapanalig at sino man nagsunod sa kanya at magsisunod pa hanggang sa huling araw. Inahabiliran ko ang sarili ko at kayo na tayo ay matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tamang pagkatakot at huwag tayong pumayag na tayo abutan ng kamatayan maliban na lamang na tayo ay Muslim na o nanatiling Muslim. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na salita ay ang aklat ni Allah, ang Quran, at ang pinakamainam na gabay ay ang gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinakamalalang bagay sa buhay nito ang mula sa sabi-sabi at lahat ng sabi-sabi ay imbento at lahat ng imbento ay kaligawan at lahat ng mga ligaw ay uhulog ni Allah sa apoy ng impyerno. Nawa ay ilayo tayo ni Allah patungkol dito. Next slide po, Ustad. Bilang pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa umagang ito dyan sa inyo sa Middle East at sa maulan o mabagyong hapong ito naman sa Pilipinas, ito ay ang pagtalakay pa rin mula sa aklat ng Syar al-Asma'ul Husna o ang pagpapaliwanag sa mga magandang pangalan ni Allah. Ito po ay may kinalaman tulad ng ating sinabi na ito ay may kaugnayan sa ating aqidatus sahiha o yung tamang pinapaniwalaan ng mga Muslim sa Islam, na ito ay may kaugnayan sa tauhid o kahisaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide po, Ustad. Noong nakaraang linggo po ay ating tinalakay ang patungkol sa dakilang pangalan ni Allah o yung Ismullahil A'dam. Pakibasa po, Ustad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pakilakas po konti. عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 أسماء 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة رواه البخاري ومسلم. Tulad ng nabanggit sa isang salaysay o hadith na si Abi Hurairah, kalugdan nawa siya ni Allah, na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, katunayan na si Allah ay may 99 na pangalan, 100 bawas ang isa. Sino man ang paghusayin ito ay papasok sa paraiso. Ito ay inuulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Next slide po, Ustad. Sabi naman scholar na minha ismullahil a'dam alladhi idha du'iya bihil ajab fa idha su'ila bihi a'ta. السؤال ما هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. Sabi natin na kabilang dito yung pangalan ni Allah na dakila, na kapag nanawagan daw ang isa o sino man sa atin na gamit ito, ay sasagutin ni Allah yung ating dua. At kapag humiling daw tayo kay Allah gamit ang mga ito, ay ibibigay o ay pagkakaloob sa atin. Batay nga sa isang salaysay o hadith, وعن أنس أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا رجل يصلي ثم دعاء اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بدء السماوات والأرض يد الجلال والإكرام يا حي القيوم. Sabi noon daw si Anas na kasama niyang nakaupo ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at sabi nga ito ay sa may kanyang masjid sa Nabawi, na mayroong isang lalaki na nagdasal doon at pagkatapos ito ay nagdua kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi, O Allah, ako'y humihiling sa iyo. Katunayan na nasa iyo lamang ang papuri. Walang Diyos maliban sa iyo. Ikaw ang almanan o mapagbigay. Badi'us samawati wal ard, nagpasimula ng kalangitan at kalupaan. O nagtatanga ng jalala wal akram, kamahalan at karangalan. O ikaw na hayyul qayyum, walang hanggang buhay. Pakala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad da'a lillahi bi ismillahil a'dam alladhi idha du'iya bihi ajab fa idha su'ila bihi a'ta. Hanggang sa ito'y marinig na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at kanyang sinabi
Katunayan o pulan, sabihin yung lalaki, no? Ikaw ay nanawagan kay Allah sa pangalan niyang dakila na kung manawagan ka gamit ito ay sasagot siya. At kung humiling ka ay ibibigay niya ito. Inulat ni Tirmidhi. Sinabi natin na merong iba't ibang pananaw ang mga scholar ng Islam patungkol sa dakilang pangalan ni Allah. Sabi natin may 3 tanyag na pananaw o akwal ang mga sinabi patungkol dito. Pakibasa sa danan. اختلاف أهل العلم في اسم الله الأعظم من حيث وجوده على أقوال. القول الأول إنكار وجوده أصلا اعتقادهم بعدم تفضيل اسم من أسماء الله تعالى على آخر. قول الثاني قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وقال آخر استثير الله تعالى بعلم الاسم العدم ولم يطلع عليه أحدا من خلقه. انتهى. القول الثالث قول من إثبات وجود اسم الله الأعظم وعينه وقد اختلف هؤلاء المعين في الاسم العدم على 14 قولا. Okay. So sinabi natin na ayon sa nabanggit ng ating ustad, no, na tunay po na nagkakaiba ang mga ulama, no, patungkol sa pananaw kung ano ang dakilang pangalan ni Allah. Sa unang nabanggit o unang sinabi na tinanggi nila o tinanggi ng mga unang scholar na walang mas higit na pangalan kumpara sa iba. Ayon sa kanila na, next slide po, Ustad. Na ayon sa kanila na ang lahat daw ng mga ngalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung 99 na pangalan, ay lahat daw to ay a'dam, o ibig sabihin ito'y higit, no, o nakahigit. Kaya walang bagay dito na isa lang ang mas higit ayon sa kanila. Next slide po, Ustad. Yung pangalawang sinabi, sabi natin na sinabi ni Ibn Hajar, rahimahullah, kahabagan nawa siya ni Allah, na ayon sa ibang grupo, na meron anya raw na dakilang ngalan si Allah, ngunit ito daw ay itinago niya ala khalqihi. Ibig sabihin, tinago niya ito, ginawa niyang lingid at tago sa kanyang mga nilalang. At hindi niya raw pinagkalooban ang sino mang kanyang nilikha patungkol dito. Ito daw ay hidden, tago, no? Sabi na, istita'ar, sabi nga ng ating butihing ustad. Next slide po, Ustad. At ang pangatlong sinabi ng ating mga scholar na kanilang binigyan diin na mayroong dakilang pangalan si Allah. Naam daw, meron. Meron. No? Naam. Sabi nila, ngunit sila ay nagkakaiba kung ano dito. Sabi nga natin na mayroong binanggit si Hafid ibn Hajar na mayroong 14 na mga dakilang pangalan silang binanggit. Ngunit sila hindi nagkakasundo kung ano ba dito sa 14 na to. At sinabi nga ni Imam Albani rahimahullah, dapat nating malaman na ang mga scholar ay hindi nagkakasundo kung alin dito sa 14 na ito. At alam natin na ito ay sinipi o tinala ni Ibn Hajar sa kanyang aklat. At kabilang dito yung salitang huwa, no? O kaya siya, la ilaha illa huwa. O kaya Allah, o kaya Ar-Rahman, yung maawain na mahabagin, o kaya Al-Hayyul Qayyum, yung walang hanggang buhay, o kaya yung Al-Hannan, Al-Mannan, Badi'us Samawati wal Ard, Dhul Jalali wal Ikram, Al-Ahad, As-Samad, Lam Yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. O kaya yung iba nagsabi Rabb, o Panginoon. Sabi o la ilaha illallah, o fi akhirih. Lahat ito ay binanggit nila ng mga dakilang pangalan ni Allah. Ngunit kung ano yung isa dito na siyang dakila ay hindi sila nagkakasundo. At sinabi ng ating mga scholars ng Islam, wa fi akhirih, no, sabi doon, la'alla al-aqrab min tilka al-aqwal anna al-ism al-a'dam huwa Allah. At sinabi ng mga grupo na ito ng mga scholar, ngunit ang pinakamalapit daw na siyang pangalan na dakila ni Allah, walang iba kundi ang ngalang Allah. Ito ang pangalan na sumasakop sa lahat ng ibang mga magagandang pangalan at kanyang katangian. At ang pangalang Allah ay walang ibang nagpangalan nito maliban lamang
sa kanya. At maraming mga scholar ang umayon sa pananaw na ito. At binanggitan natin noong nakaraan, sabi natin na merong 50 no, na mga scholar noon, kapanahunan, sabi natin, Imam Shafi'i rahimahullah, na nagsabi na ang pangalang dakila ni Allah ay Allah. Next slide po, Ustad. Next slide po, isa pa po. Bilang buod, sabi natin, ang pinaka napagkasunduan nila, na ayon sa kanila, ang pinakamalapit sa lahat ng pananaw dito ay, basa pa, Ustad. قال ابن حجر رحمه الله وهو أرجح من حيث السند من جميع موارد في ذلك عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في سور من القرآن 3 في البقرة وآل عمران وطه. Yeah. Sinabi nila ang pinakamalapit anya dito. Sinabi ni Ibn Hajar, kahabagan naman siya na Allah, ay ang mga naiulat patungkol sa kasaing ito, yung hadith, no, na kanyang tinukoy mula kay Abi Umama, kalugdan nawa siya ni Allah, na ang sugo daw ni Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang pangalan ni Allah na dakila ay siya namang nakatala sa 3 kabanata ng Quran, sa Baqarah, sa Ali Imran at Taha. Sa Baqarah, tinukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala ta'ala, Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Sinabi nila ang katastasan, siya si Allah, walang Diyos maliban sa Kanya, ang walang hanggang buhay. Sa kabanata naman ng Ali Imran, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Sinabi nila ang katastasan, Alif Lam Mim, ito yung 3 letra na ang si Allah lamang nakakaalam kung ano ang pakahulugan dito. Sabi niya, siya si Allah, walang Diyos maliban sa Kanya, ang walang hanggang buhay. Sa Taha naman, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, innani anallah la ilaha illa ana. No? Katunayan na ako si Allah, walang Diyos maliban sa akin. Na kung saan, kung ating bibigyan ng buod o samaryo ang bagay na ito, ang isa sa pinaka magkakahawig na nabanggit dito ay pangalang Allah sa Baqarah, Imran at sa Suratul Taha. Next slide po, Ustad. At binanggit natin noong nakaraan, sabi rin natin na bakit ba Allah ang tawag natin sa ating sinasamba? Bakit sila Krishna, Buddha, o kaya sabi natin yung Yahweh, YHWH, o kaya yung Jesus above all name, bakit tayo ang ating Diyos o ang tawag natin sa ating Diyos ay Allah? Pakibasa po, Ustad Adnan. Muslimun ya'budun Allah alladhi a'buduhu jami'ul anbiya. Walamma maqlam Allah Nabi Musa alaihi wassalam. Qala Allah Ta'ala, Ya Musa, inni anallahu rabbil alamin. Ayan. So sinabi natin na, kasi po, kung tatanungin kayo, bakit tayo Allah tayo ng Allah, no? Sabi nga ng mga mupassiro, no, mga scholar na nagpapaliwanag patungkol sa pasaing ito, na itinuturo po kasi sa atin sa Islam at pinapaniwalaan nating mga Muslim o Muslima na ang pantanging pangalan ng dakilang lumikha ay Allah, no? Ang proper name, sabi natin, ang pantanging pangalan ng dakilang tagapaglikha ay Allah. Kung bakit? Dahil ito ang kanyang ipinangalan sa kanyang sarili. Ito yung itinawag niya sa kanyang sarili. At ito ang pangalan na kanyang ipinakilala sa kanyang mga sugo. Saan natin nakuha? Nang sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, no? Ya Musa, innani anallah. Nang sabihin niya kay Musa, nang ito ay magpakita sa bundok ng Tuwa. At sabi natin, nag-apoy, nagliyab ang bundok, at ito ay nagsalita, no? Sabi natin, no? Nagsalita. At nagsabi, nagwika ito, Ya Musa o Moises, katunayan na ako si Allah, ang Panginoon ng sangkalikaan. Kaya kung bakit, kasi ito yung pakilala niya sa mga propeta. Naam, next slide po, Ustad. Tapos yung tanong natin na nakaraan na, si Allah din ba ang sinasamba at pinangaral ng mga naunang propeta at mensahero? No, kasi dito natin matututunan, no, na ang Diyos na pangalang Allah ay hindi lamang ito pauso-uso o gawa-gawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ayon nga sa mga scholars ng Islam na mula pa ng lalangin ang kauna-unahang tao
na si Adan ay kilala na at tanyag na ang pangalang Allah. Kahit ang mga naunang nasyon ng mga propeta at sugo ay tanyag na ang ngalang Allah. No? Sabi natin, Allahu wahida alladhi da'anuhu alayhi salatu wassalam fi qaumihi illa an ya'buduhu. No? Sabi ng mga scholars, no? Sa dito, sabi natin si Sheikh Omar Al-Asqar sa kanyang kitabi, sa kanyang aklat, nasabi natin si Allah na nag-iisa ang siyang ipinangaral ni Propeta Nuh o Propeta Noe. No, sabi natin yung dakilang baha, arko, no? Ito yung kanyang pinangaral na pangalan sa kanyang nasyon. Qala Allah Ta'ala, laqad arsalna Nuhan illa qaumihi faqala ya qaum a'budullah ma lakum min ilahin ghairi. No? Sabi doon ng binalita sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kanyang isinugo, no? Si Propeta Noe sa kanyang nasyon, at ito ay nagsabi, aking nasyon, sambahin niyo si Allah, wala kayong ibang Diyos maliban sa Kanya, ako'y natatakot para sa inyo sa parusa sa araw na dakila. No? Kaya alam natin na ito yung pinangaral ni Propeta Noe. Ganun din naman sa patungkol sa nasyon ni Propeta Hud. Si Propeta Hud, sinabi natin, siya yung propeta after ni Nuh alayhi salatu wassalam, no? Na kung saan siya ay pinadala din sa kanyang nasyon. At sabi natin, dito nag-umpisa ang pagkakaroon ng mga multiple gods, no? Subhanallah, dahil gawa-gawa ni Iblis. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang pagbabalita sa atin, qala Allah Ta'ala wa qalu aji'tana lina'budu Allah wahida. At sinabi ng nasyon ni Propeta Hud, sabi niya, O Hud, pumarito ka ba sa amin para pag-utusan kami at sabihan na sambahin lamang si Allah at wala nang Diyos iba pa maliban sa Kanya? Subhanallah. No, dahil alam natin na siya ay sinugo, si Propeta Hud alayhi salam, nang nagsimula ng umusbong kumalat ang virus ng shirk. Kaya tuloy, nag-aakala yung mga tao noon na marami ang Diyos, hindi lang iisa. Billah. Next slide po, Ustad. Sabi natin, si Allah din ang Allah di wahida nudiya masihi alayhi salam. No? Alam natin na ito rin po yung pinangaralan niyang Diyos sa mga angkan ni Israel, yung mga matitigas ng ulo ni Israel. Kasi kailanman, hindi naman sinabi sa mga angkan ni Israel na ako ang Diyos, sambahin niyo ako. No? Sabi natin, si Allah ang pinangaralan niyang Diyos na sambahin sa mga angkan ni Israel. Kama qala ta'ala, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam wa qala al-Masih ya bani Israel a'budu Allah rabbi wa rabbukum innahu man yushrik billahi faqad harrama alayhi al-jannah wa ma'wahum nar wa midh-dhalimin min ansar. Sinabi nila ang katasasan, katunayan na nagsiwalang paniniwala, nagkufur. Sino man na nagsabi na si Allah siya ang Mesayas o Jesus na anak ni Maria. Kung sino may magsabi na si Jesus siya yung Diyos, ay tunay ngang nagsiwalang paniniwala. At sinabi nga ng Mesayas, Jesus na anak ni Maria, sa angkan ng Israel, o mga anak ni Israel, sambahin niyo si Allah, ang aking Panginoon at niyong Panginoon, katunayan na sino man ang magtambal kay Allah, ay pinagbawal ni Allah sa kanya ang paraiso. At ang hantungan niya ay apoy, at ang mga nagmalabis kay Allah o sa kanyang reliyon, pagdating ng araw na iyon ay walang makakatulong sa kanila. At pinaliwanag natin ito noong nakaraan. Next slide po, Ustad. Ganun din sabi natin sa kapanahunan man ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi natin bago pa man siya isilang sa kasaysayan ni Abdul Muttalib, ang kanyang lolo, at ganun din ang bago pa siya hirangin maging propeta, ay alam na ng mga Quraysh ng kanyang angkan, no? Na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Rabbul Alamin. Sabi nga ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard was-sakhara ash-shamsa wal qamar la yaquluna Allah fa anna tufakun. Sinasabi ng mga Quraysh na to, no? Bilang pagbabalita sa atin ni Allah. No? Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at kung tanungin mo sila, sino to? Yung mga kuffar ng Quraysh, yung angkan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung tanungin sila kung sino ang lumikha ng kalangitan, no? Kahit ang kanyang mga tiyuhin tanungin, sino lumikha ng langit at lupa? At nagpapalubog ng araw, kanilang sasabihin si Allah. Kaya sabi ni Allah, paano kayo nangaligaw? No? Subhanallah, Kabanata Al-Ankabut. At ayon nga sa paliwanag ni Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ganun din ang pinaniniwalaan ng mga scholars ng Islam, na ito ang pangalan ng Diyos na ipinahayag at pinakilala ni Allah mismo sa kanyang mga sugo at propeta na kanilang ipinangaral sa kanilang mga nasyon at tao. Tulad halimbawa ni Propeta Nuh, Propeta Ibrahim, Propeta Lut,
Propeta Jose, Propeta Moises, Propeta Saleh, Propeta Jesus na anak ni Maria. Lahat sila, kilala nila si Allah bilang pantanging pangalan ng Diyos na lumalang ng langit at lupa at ito ang kanilang ipinangaral at pinahayag. Next slide po, Stad. Kaya sabi natin noong nakaraan bilang sinagot natin, no? Sabi natin yung katanungan na bakit ang salita bang Allah ay wikang Arabic word ba siya? So sabi natin ayon nga sa mga scholars ng Islam na ang salitang Allah ay existing na siya. No? Ando na siya. Kilala na siya ng mga tao kahit wala pa ang mga Arabo. Kahit hindi pa lumilitaw ang lengguwaheng Arabe. No? Na kung saan sabi natin ito ay tanyag na sa mga taong sinungaling tulad ng panahon ni Nuh alayhisalam o Propeta Noe, yung pagdating ng dakilang baha. Noong unang panahon pa man, sabi natin maging ang Propeta Muhammad SAW ay bago pasuguin, kilala na ng mga kuffar, ng mga walang paniniwala, ng mga lahi ng Quraysh, si Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard yaquluna Allah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagbabalita. Ito'y patungkol sa mga walang paniniwala sa panahon ni Nuh alayhi salam. Kung tatanungin sila, sino ang lumala ng kalangitan o mga kalangitan at kalupaan, sasabihin nila si Allah subhanallah. Kaya dahil dito, sabi natin, ito'y nagpapatunay, no? Ito ay katibayan, ito ay dalil na bago pa man hirangin, bago pa man itangi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Quraysh, sa mga Arabo ay kilala na ng mga naunang propeta at sugo ang salitang Allah. Sabi mga sa ibang tafsir, na iulat na sa mga naunang kasulatan ay nabanggit, no, sa tafsir ni Ibn Kathir rahimahullah. Sabi niya sa suhuf ni Ibrahim alayhi salam, 1,000 ulit na binanggit ang ngalang Allah. At sabi naman sa Salmo ni David, sa Sabur ay 1,000 ulit na binanggit ang pangalan ni Allah. Sa Taura ay ganun din at sa Injil ay ganun din. So ibig sabihin, bago pa man dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay kilala na ng mga naunang nasyon ang pangalang Allah. Next slide po, Ustad. Sabi natin, ayon nga sa aklat ni Imam al-Qurtubi, rahimahullah, yung Asma'ul Husna, na ito yung kalituhan na naging dulot o resulta ng ibang mga mangaral na nagsasabi na ang salita daw na Allah ay mustaq. Ibig sabihin mustaq, ito ay biyak na salita. Hindi siya one word, no? Biyak na salita daw siya. Ang pinagmulan daw salita nito ay ang Diyos. Sabihin, ang Allah, ang kahulugan daw ay al-ilah, ang Diyos. Ito daw yung ugat ng ugatan na salita. Na kung saan kahit ang mga ahlul kitab, ang mga samahan ng aklat, no, sa mga Arabo, sa Syria, sabi natin, halimbawa sa Palestine, sa Lebanon, buhay pa man sila dyan, sa Jordan, no, sabi natin, merong mga Kristiyano dyan na ang kilala nilang Diyos na may lalang na langit at lupa ay Allah din, no? Kapag sila'y kumakain, Bismillah din, subhanallah, pakagugulat. No? Kaya sabi natin, ang kahulugan ng Allah ayon sa kanilang pananaw ay ang Diyos na sinasamba. Hindi daw to pantanging pangalan. No? Kaya sabi natin na dahil dito, kung ito ang ating ipapalagay, subhanallah, sabi natin ang Allah ay hindi pala pantanging pangalan, biyak na salita pala, no? Ang kahulugan daw nito pinagmulan ang Diyos, no? Parang sabihin natin, halimbawa sabihin natin, halimbawa si Sister Sarah, no? Ang proper name niya ay Sarah. Pwede ba natin sabihin ang Sarah ay nanggaling sa Sarah? No? For sure, hindi siya papaya. Sabi niya, hindi, one word to, one cat, Sarah. No? Bakit Sarah? Kasi ito yung proper name ko. No? Kaya sabihin natin, Iman. Pwede ba sabihin na, ang pinanggalingan ng root word ng Iman ay Iman, pili. No? Ibig sabihin, ay tapos lalaki. Hindi po, ito ay Iman, one word. Kasi ito yung proper name niya, na hindi siya pwedeng biyakin. No? Ito yung pinapaliwanag sa atin ni Imam al-Qurtubi. Dahil ayon nga sa mga nagpapaliwanag, dahil kung iisipin ng isang Muslim na kung ang salitang Allah nga ay biyak na salita na nanggaling sa ang Diyos, no? Dahil kung ito yung ating aakalain, no, ng isang Muslim na ang Allah ay nagmula sa wikang Arabe lamang, ibig sabihin ang salitang Allah o ang pangalang Allah ay nagsimula lamang, no, nag-evolve lamang, nag-exist lamang sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sabi natin, dahil ang kanilang lahi ay lumitaw lamang, sabi natin, sa mga aapu-apuhan ni Propeta Nuh alayhi salam. Nasabi natin na matapos ang baha, sila ay na-migrate, itong tatlong magkakapatid na to, at isa doon ang pinanggalingan, sabi natin, ang lahi na Yajuj and Majuj, at pinanggalingan, sabi natin, ng mga tinatawag ng mga barbaro, at pinanggalingan ng lahi ng mga Arabo. Sabihin, bago pa noon, hindi nila kilala
ang kanilang sinasamba? No? Subhanallah. Sabihin, hindi kilala ni Propeta Lut ang kanilang sinasamba. Hindi kilala ni Propeta Moises ang kanilang sinasamba. At hindi kilala ni Propeta David, Propeta Solomon, Propeta Jesus, Juan Bautista at iba ba ang pangalang Allah? Subhanallah. Kaya ang isang Muslim, sabi natin kapag tinanong, kasi isa to sa mga masailo issue, no? Lalo kung halimbawa meron kayong mga tinatawag natin na quiz bee sa Quran, no? Tatanungin kayo, ano ba yung mga salita sa Quran na hindi wikang Arabic? Marami yan. No? Ang dami. No? Sabi na, wamarjeha, wamarsaha. Sabi natin, ito yung bagay na pagdaong ni Propeta Nuh. Ito yung mga salita na nandoon na siya pero ang asal, pinagbulan no, hindi wikang Arabic. At marami pang iba, no? Sabi natin. Kaya kung tatanungin tayo, hindi. Kasi bakit? Kilala na ng mga naunang propeta at sugo at ito ang kanilang pinangaral at sinamba, walang iba kundi ang ngalang Allah. Now, next slide po, Ustad. Yan. Sabi natin, bakit si Allah ang sinasamba ng mga Muslim? Ito yung tinatawag natin na kalam kabir, no? Sabi nga ng mga Arabon, ito ay malaking katanungan. Bakit? No? Patungkol po sa napakahalagang katanungan ito, na kung bakit si Allah ang sinasamba ng mga Muslim, hindi si Buddha, o bakit hindi si Krishna, o bakit hindi ang Ama, o bakit hindi ang tatlong persona, o bakit hindi si Jesus, the name above all names, ang sinasamba ng mga Muslim. Bakit hindi? Ang sagot dito, makikita natin mismo sa Quran. Kaya kung kayo tatanungin, no, sabi nga natin, tulad ng mga nagtanong, nakaraan ng mga sister, yung kamag-anak nila, di pa Muslim, no? Sinasabihan sila ganito, ngayon tatanungin kayo, bakit sinasamba mo si Allah? No? Nakakagulat yun kung matutulala ka, tapos nga ka, hindi mo masagot. No? Subhanallah. So pag-aralan natin, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, bakit si Allah yung ating sinasamba? Sasabihin natin, wala pong personalan, no? Kasi ito ay utos sa amin ni Allah. Qala Allah ta'ala, Dalikumullahu rabbukum, la ilaha illahu, khaliqu kulli shay, fa'buduhu, wa huwa ala kulli shay'in wakil. Na sinabi ni Allah ang katastasan, siya si Allah, no? Siya si Allah, ang inyong Panginoon. Walang ibang Diyos, maliban sa Kanya, ang lumalang ng lahat, sambahin niyo siya. No, ito'y utos sa atin. Bakit natin sinasamba si Allah? Kasi utos niya po na siya'y sambahin. At siya ang nangangalaga ng lahat ng bagay. Papasok to sa katangian ng Rabb. Siya na pag-aaral natin later on. Sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagpapatunay kung bakit si Allah ang ating sinasamba. Qala Allah ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Sabi niya lang katastasan, at walang ipinag-utos sa atin, no? Sa ating mananampalataya. Walang ipinag-utos sa atin maliban na sambahin si Allah, hindi si Buddha. Sambahin si Allah, hindi si Krishna. Sambahin si Allah, hindi si Jesus o Ama o YHWH. Sino ang sambahin si Allah? Kaya kung tanongin kayo, bakit si Allah sinasamba nyo? Kasi utos po yun sa amin. Nakalagay yun sa Quran. No? Subhanallah. Kaya ito yung ating isasagot sa kanilang nagtatanong sa atin, bakit si Allah, hindi ang iba, ang ating sinasamba? No? O kaya hindi ang ibang mga Diyos-Diyosan. Dahil ipinag-utos po sa aming mga Muslim o Muslima, na sambahin si Allah, hindi si El Shaddai. Dahil ipinag-utos po sa aming mga Muslima, na sambahin si Allah, hindi si Yahweh. O yung tinatawag nilang YHWH. Hindi natin alam kung bakit pa naging Yahweh, no? Kasi sila ang naglagay ng consonant dito. Dahil ipinag-utos po sa mga Muslima, na sambahin ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Ismail, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, at ang Diyos ng 12 tribo ng Israel. Next slide po, Ustad. Tulad ng tanong ng ating kapatid nung nakaraan pa, hindi last week, last week, no? Sabi nila na, oy, kayong mga Muslim pala, ang dami nyo ring Diyos kasi meron kayong 99 names of Allah and attributes, no? Ang dami raw nating Diyos, mas malala pa raw tayo sa Kristiyano, subhanallah, no? Sabi natin, ilan ba ang Diyos ng mga Muslim? No? Kaya sabi natin na, sabi na Rasulullah SAW sa kanyang hadith, no? Al-ilm bita'allum. Ang kaalaman sa pag-aaral. Kailangan natin. Sabi ng maskoras ng Islam, as pa Ustad, Al-Islam ya'lamu wa muslimun ya'takhidun bi anna Allah wahida wala muqaranahu wala sharik li'anna yakuna ilahi. Qala Allah Ta'ala, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Subhanallah. Jamil jiddan, no? Tulad ng binasa nating buting Ustad, no? Itinuturo po kasi sa amin, no? Tinuturo sa amin ng Islam at pinapaniwalaan nating tiyak ng mga Muslim na si Allah ay iisa. At siya ay walang kaparis.
at walang kabahagi, kapantay, kahalili kay Allah bilang Panginoon at Diyos. Ano ang katibayan? Pinasa nating ustad, no? Qul huwallahu ahad. Sabihin, si Allah ay iisa, hindi 3 in 1, iisa. Pag sabi natin 1 is 1. No, hindi yan mistulang kape, no? Na Nescafe, asukal, gatas, tapos sa kape, no? O kaya sabihin natin na tulad ng ibang inaakala nila na para daw itlog, no? Subhanallah, hinambing pa si Allah sa itlog, na balat, puti, dilaw, itlog pa rin. Wa'yadabillah. Sabi ni Allah subhanahu, qul huwallahu ahad. Si Allah ay iisa, no? At si Allah ang as-samad. Sabi natin, malayo sa pangangailangan, bago siya yung hinihilangan natin ang ating pangangailangan. Next slide, post that. Ayan. Sabi natin na maging ang wasalis samawati wal ard, no, yudal ala an khaliq wahida la sharika lah. Sabi ni Maskol ng Islam, sa Sheikh Umar al-Asqar, sabi niya na yung pagkakaayos daw at pagkakasunod-sunod ng kalawakan, ang pagkakaisa ng lahat ng kalikaan, lahat ng ito ay tumutukoy na si Allah ay iisa, no? Na kung saan siya ay walang kapares at walang kahalili. Sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, walau kana fihima alihatan ilallah lapasadta fa subhanallah rabbil arshir amma yasifun. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung mayroon man, no, kung mayroon man ibang Diyos maliban kay Allah, mawawasak ang lahat, no? Papuri kay Allah ang Panginoon ng trono ng dakila, malaya sa anumang itinatambal sa kanya, no? Subhanallah. Sabi nga ng paliwanag ng mga musyayak natin dito, subhanallah, talagang yung mismong pagkakalikha sa iyo na ikaw na tao, no? Subhanallah. Yung pagkakalikha sa katawan mo, ito'y pagpapatunay na ang Diyos iisa. Imagine mo, halimbawa yung isang Diyos ang gusto ang mata mo kung saan yung mata mo ngayon. Tapos yung isang Diyos ang gusto ang mata mo nasa ilalim ng kilikili mo. O kaya yung isang Diyos gusto ang mata mo nasa ilalim ng talampakan mo, subhanallah. Yung pagkakadesign sa iyo, no, ay nagpapatunay lamang na ang Diyos ay iisa. Subhanallah. Next slide po, Sad. Yan, sabi natin na bakit ba kailangan banggitin yung ngalan ni Allah, no, sa bawat gagawin ng isang Muslim, no? Napapansin niyo 'yon, no? Lalo kayo na nagsisimula na kayo, sabi natin na tayo natututo na nag-aaral, napapansin natin na bawat movement natin nagsasabi tayo ng ngalan ni Allah. Pakibasa, Ustad. Fahada an ta'thira barakatuh bismillah. ولهذا تستجيب في أول كل عمل وقول. الأول وتستجيب في أول الخطبة. الثاني وتستهيب في أول الودوع. الثالثة وكذا تستحيب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعته وبجابها آخر عند الذكر. الرابع وهكذا تستجيب عند الأقل. الخامسة وكذلك تستهيب عند الجماعة. Barakallahu fiik. So sinabi natin na sabi ng mga scholars ng Islam na dahil sa pagiging dakila ng pangalang Allah, pagpapatunay ito na ang ngalang Allah talaga dakila sa lahat ng mga pangalan, no? Ito yung kanilang mga dalil, katibayan pa na isinusog, nilatag. Sabi nila dahil sa pagiging dakila ng pangalang Allah, asabiyayang epekto nito, ayon sa mga scholars ng Islam, ito ipinag-utos sa atin na sambitin sa simula ng ating mga gawain. Ang una dito, binanggit, next slide po, Ustad. Sabi natin, una, awalan, binanggit nga nating Ustad, astajib fi awal al-khutbah. Ito ay iniibig o kaibig-ibig na banggitin natin bago tayo magsimula ng ating pananalita. Maging ito mga ay khutbah o da'wa o sabihin natin na muhadara, ito ay mustahab na banggitin natin, no? Sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Musnad ni Imam Ahmad, no? Wa kullu amrin la yabda fihi bismillah ar-Rahman ar-Rahim fahuwa ajdam. Sabi ni Imam Ahmad na ayon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man anya ang hindi magsimula sa atin, no, ng ating panayam, salita, hindi natin simulan ito sa pagsambit ng bismillah o kaya wa fil akhiri bismillahirrahmanirrahim fa ajdam. Ibig sabihin, hindi kumpleto, putol. Ayon sa paliwanag ng ibang mga scholar, walang baraka doon sa ating gagawin.
So magsasalita tayo, we start with saying Bismillah. Kaya sa paninumula ng ating pananalita, sinasabi natin lagi, Bismillah, walhamdulillah, okay, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Bakit? Dahil sa baraka, no? Dahil sa pagiging dakila ng ngalan ni Allah, ito'y sinasabi natin, binabanggit natin bago tayo magsimula ng ating pananalita. Next slide po, Ustad. Pangalawa, na binanggit dito na ito ay mustahab din na ating sabihin o banggitin bago tayo magsimula ng wudu, no? Tulad to na naiulat mula din kay Imam Ahmad sa kanyang musnad na sinabi ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu sa marfu'an, na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la wudu'an liman lam yadhakkaru ismullahi alayh. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon kay Abi Hurairah mula sa musnad ni Imam Ahmad na wala anyang wudu, walang wudu sa sino mang hindi binanggit ang ngalan ni Allah sa simula nito. No, kaya minsan, di ba, makikita niya pag nagwuwudu kayo, kasi minsan kasabay ang mga brother, no, sa wuduhan, kukwentuhan, nagwuwudu, nakalimutan yung Bismillah. Pag naalala, ulit-ulit sa simula. Kasi kinuha ang katibayan dito, no, sa sinabi ni Abi Hurairah, sa marfu'an na ito, na walang wudu sa sino mang hindi binanggit ang ngalan ni Allah. No? Next slide po. Pangatlo, sinabi natin, no, mustahab endal dabiha. Na ito ay kaibig-ibig din na sambitin sa pagkakatay, no, ayon kay Imam Shafi'i. At sa iba namang grupo na sinabi na ito'y wajib, lalo sa mga Hanbali, no, na wajib daw yung pagsasabi ng Bismillah kung ang pagkakatay ay gagawin sa paraan ng pagsamba. Tulad halimbawa ng mag-hajj tayo, no, ang gagawin natin ay qiran o tamattu na hajj, uri ng hajj na qiran at tamattu. Mag-aalay tayo, kailangan sabihin natin ang Bismillah kasi ito ay qurban, gawain na maglalapit kay Allah na may kinalaman sa gawain pagsamba. O kaya halimbawa akika, no, mag-aalay tayo dahil nagkaanak tayo, binayaan tayo ni Allah ng anak na babae o lalaki, magkakatay tayo, no, isang tupa o kambing kapag babae at dalawang kambing o dalawang tupa halimbawa, no, either or doon kung lalaki ang ating anak. So wajib ayon sa mga pananaw ng Hanbali na ito'y banggitin ang Bismillah kasi ito ay mayroong kinalaman sa pagsamba, no? Ngayon sabi kung hindi mabanggit, ito ay normal na pagkain lamang natin. Next slide po, Ustad. Murabi'ah, sabi natin, ang pang-apat, mustahab din to endal akal, no? Kapag tayo'y kakain, bago natin lantakan yung pagkain, no? Sabi natin, o kaya bago tayo uminom, sabi ng mga scholar, no? Kaibig-ibig sambitin to sa pagkain o kaya bago tayo uminom. Dahil ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam li Rabi'i Umar bin Abi Salama, sinabihan niya yung bata, no? Si Umar bin Abi Salama, nasabi niya, "Qul, no, Bismillah wa qul bi yaminak wa qul mimma yalik." Sinabihan niya yung bata, sabi niya, kumain ka. No, sabi niya, sabihin mo Bismillah, tapos kumain ka na gamit ang iyong kanang kamay. Tapos kumain ka kung ano yung malapit sa iyo. Kasi ito'y normal sa mga Arabo, no? Ginagawa namin to dati na ustadadnan, pagkatapos ng muhadara, kakain kami sabay-sabay, no? Isang pag-uugali na kung kakain tayo, huwag kang dadakot doon. Halimbawa sa isang plato tayo kumakain na malaki, yung dadakot ka sa malayo sa iyo. No? Ang isa sa pag-uugali, kumain ka kung ano yung malapit sa iyo. Kung meron kang gusto doon sa kabila, no? Hilingin mo yun doon sa brother o kung sino man sister yun nandoon. Sabi mo, sis, pwedeng paabot. Huwag yung dadakot ka, no? Isa sa mga yung adab, no? Pag-uugali, tinuturo sa atin. Bago tayo kumain, sabihin natin, Bismillah, tapos kumain gamit ang kanang kamay, pagkatapos ay kumain ko ano yung malapit sa iyo. Okay? Maliban lang kung halimbawa baldado yung kanang kamay, no? O kaya sabihin natin naputol yung kanang kamay, so meron tayong ruksa para gamitin ang kaliwang kamay. Naam. Next slide po, Ustad. Naam. Sabi natin, ganun din, mustahab ito endal jima, no? Na banggitin yung Bismillah bago tayo sumiping o makipagtalik sa ating kapareha, no? Dahil ito'y kaibig-ibig mula sa Sahihain ni Ibn Abbas na ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Law an ahadakum ida ata ahlahu faqul Bismillah, Allahumma janabna ash-shaytana wa janabna shaytana ma razaqtana." Na kung saan sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ang isa man sa inyo, ibig sabihin ang mga kalalakihan, kung tutungo sa ibang hadith, binanggito bilang nung waqa'a, no? Ibig sabihin tumalungko, dumapa do sa kanilang may bahay, ay sabihin ang Bismillah, Allahumma janabna ash-shaytana wa janabna ash-shaytana ma razaqtana. So ito'y dua
Ngayon sabi yung masaylo, halimbawa sabihin, kasi po si Habi nagmadali, nakalimot, di kayo ang magsabi, kayo magdua. No? Naam. Ito'y malinaw, no? Sabi natin, bagkos na ang kahulugan dito, bakit? Dalawa ni Imam Shafi'i na, bakit natin binabanggit tong sa ngalan ni Allah sa mga gawain na to na nabanggit na 5, no? Nagsisimula kasi tayo, no? Sabi ni Imam Shafi'i, nagsisimula tayo sa pagsambit sa ngalan ni Allah. Ito ay paraan na inaalala natin siya bago natin simulan yung ating gagawin. Halimbawa, kung tayo may magbabasa, babanggitin natin yung ngalan ni Allah. O kaya tayo uupo, bismillah, babanggitin natin yung ngalan ni Allah. O kaya kung halimbawa tayo pupunta sa isang lugar, bismillah, pasok tayo sa bahay, bismillah, no? Ito ay bilang pag-alala natin kay Allah o paraan ng dhikr natin kay Allah dahil tayo naghahangad ng gantimpala sa bagay na ating gagawin. O kaya naghahangad tayo ng pangangalaga o protection mula kay Allah sa bagay na ating gagawin. Sabi nga ni Sheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, sa kanyang daras, sabi niya kasi sa pagkain, nang tinanong siya, bakit daw tayo nagsasabi ng bismillah bago kumain? Sabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, na ito'y paraan na kung saan sabi natin sa pagkain, dalawa ang pwede nating makuha sa pagkain. Una, ang kalusugan. Kapag kumain tayo, either ma-absorb natin yung health doon sa pagkain. Pangalawa, maaaring makuha natin doon sakit. Di ba? Maaaring magkasakit ka doon sa pagkain na kinain mo. Sa paraan na sa pagsambit natin ng bismillah bago kumain, hinihingi natin yung baraka o biyaya o kalusugan ng pagkain na ating kakainin o yung inumin na ating iinumin. Sinasabi na natin yung bismillah para pangalagaan tayo ni Allah sa anumang sakit na maaring idulot sa atin ng pagkain at sakit na maaring idulot ng ating iinumin. Next slide po, Stan. Yan. Sabi natin na bakit kailangan pambanggitin ang ngalan ni Allah sa bawat gawain ng isang Muslim, no? Babanggitin pa natin bismillah sa ngalan ni Allah, no? Ang masaylo issue dito, ito na itanong kay Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, no? Painkala, tinanong siya, Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, sabi niya, wakala, fa inna kana al-amr fi dhalika ala ma wasifa. Fa kayfa qila bismillah? Faqad alamta anna al-ism o ismullah fa huwa Allah, no? Sabi ng mga nagtanong na ito sa ating butihing Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, kung ganun daw yung bagay, bakit kailangan pang banggitin sa ngalan ni Allah? Bakit hindi nyo ba kilala yung Diyos nyo? No? Ayun sabihin nyo, for giving way, no? Bibigay daan sa discussion ito. O nga, no? Bakit pa tayo nagsasabi ng sa ngalan ni Allah? Hindi ba natin kilala yung ating Panginoon? Hindi pa natin kilala ang ating Diyos? O hindi ba kilala ni Propeta Muhammad SAW yung kanyang Panginoon na nag-utos sa kanya na ipalaganap ang Islam? Ibig ba sabihin hindi niya kilala? So sabi ng ating butihing chef, no? Na sinabi daw ni Ibn Kathir, rahimahullah, sa tradisyon daw kasi ng mga Arabo, na alam natin na sila ay mga makata, no? Magaling magtula, no? Na kung saan sila ay nag-a-address ng mga tao na kung minsan ay hindi tiyak ang kanilang pangalan. Halimbawa, sa isang poetry, binanggit no? Sabi, pinapangaralan natin si Pulana, ganyan, no? Na hindi tiyak yung pangalan. Sa pagtitiyak ng bagay, ayon kay Ibn Kathir, kaya pinag-utusan si Propeta Muhammad SAW at ang utos nito ay utos din sa atin na banggitin natin ang ngalan ni Allah. No? Bakit? Anong wisdom behind? Kasi bilang pagbibigay respeto to, na ang nagbigay ng biyayang itong pagkain ay mula kay Allah. Kaya sa ngalan ni Allah, hinihiling natin sa ngalan ni Allah na nagbiyaya ng pagkain ito, ay kakain tayo. No? Yung nagbigay ng malinis na tubig na ating iniinom, sa ngalan ni Allah na nagbigay ng tubig na ito, ay iinom tayo. Ayon sa kanila, ito'y bagay na paggalang o pagbigay respeto sa pagsambit natin sa bawat gagawin natin ay sa ngalan ni Allah. Next slide po. Kahulugan din, ayon nga sa batihing chef na wa'ibtada bikulli ismullahi ta'ala, no? Ang kahulugan doon, kaya tayo nagsisimula sa pagsambit sa ngalan ni Allah, ang kataas-taasan, dahil ang salitang sa ngalan ay nagpapatunay, no? Sinasabi natin sa ngalan ni Allah, no? Ba't natin binabanggit yung sa ngalan ni Allah? Hindi na lang bakit daw hindi na lang sabihin na Allah tapos kain, yam 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 yam. O kaya sabihin na Allah, inom na, no? Bakit natin sinabi sa ngalan ni Allah? Ito daw ay paraan ng tauhid, masyaallah, no? Ay Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, ito'y paraan ng tauhid. Kaya natin sinasabi na bismillah bago kumain, bismillah bago magbasa, bismillah bago uminom, bismillah bago magkatay, bismillah bago sumiping sa ating mga may bahay.
ito ay paraan ng tauhid. No? Ang signs nito singular, isahan. Ibig sabihin, yung bagay na ating gagawin ay inaalay natin sa tiyak at nag-iisang Diyos na ang ngalan niya ay Allah. Mashallah. No? At ayon pa kay Ibn Kathir, nang magtungo si Jibril kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inutusan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagsasabi na, Ya Muhammad, sabihin mo sa ngalan ni Allah. Sa ibang ulat naman Ibn Kathir, Ya Muhammad, sabihin mo sa ngalan ni Allah ang mawain, ang mahabagin. No? Bakit daw ganito? So sabi ni Shaykh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ito ay makatwiran na tayo magsimula sa pagsabi ng sangalan ni Allah. O makatwiran na tayo magsimula na sabihin natin, sangalan ni Allah ang mawain, ang mahabagin. Kasi panimula eh. Di ba? Paano daw kung halimbawa sabihin na, o sige, halimbawa sabihin natin na, wabillahil tawfiq. No? O kaya sabihin natin, kay Allah nagmumula ang gabay. Kakain ka. Bagay ba yun na sabihin mo, wabillahil tawfiq? O iinom ka, sasabihin mo, wabillahil tawfiq? Magkakatay ka, wabillahil tawfiq? O kaya sisipin ka sa may bahay mo, wabillahil tawfiq? Naaayon ba to? Ang sabi sa butihin siya, hindi. No? Kumbaga, bagay at nararapat lamang ang pangbanggit sa ngalan ni Allah. Sabi natin, ito'y bilang pag-aalay natin sa ating gagawin para kay Allah. Tiyak ang Diyos na ating pinag-aalayan at ito ay tanda ng pagiging singular at tauhid. No? At ito'y makatarungan lang sa pagsambit sa simula. Kasi nga, sa ngalan ni Allah, nagsisimula tayo. We are beginning by mentioning the name of Allah. Kasi hindi naman bagay ito sasabihin, wabillahil tawfiq. Yan ang sinabi niya. Oo nga naman. No? Kaya pinag-utos ni Jibril kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabihin mo, Ya Muhammad, qul bismillah. O kaya sa ibang ulat, Ya Muhammad, qul bismillahi rahmanir rahim. Next slide po, Ustad. Ito medyo mahaba. Inshallah, Ustad, hindi ko alam kung kaya na ito. Sabi natin na, ano ba yung kahulugan ng, kasi nga yung kadakilaan ng ngalan ni Allah, sabi natin, ito ay ginawang susi. Mashallah, no? Sabi natin, ginawang susi. No? Sabi natin, ang muftahul jannah, no? Yung la ilaha illallah, subhanallah. No? Sabi natin na, dahil sa kahigitan, kadakilaan ng ngalang Allah, ito ay nakadugtong sa pangungusap, na susi naman, sabi natin ng paraiso, o sabi natin pagpasok sa Islam, yung la ilaha illa Allah. No? Kaya ang tanong ng karamihan, ano bang kahulugan niya ng la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, no? Itong mga Muslim na to, walang ibang bukang bibig kundi la ilaha illallah, no? Ang maana, sabi nga ni Shaykh Islam Ibn Taymiyyah, sa kanyang aklat na Aqidatul Wasitiyya, yung paksa ng kahulugan ng la ilaha illallah, no? Wa kathiran minan nas, ito pa ang sabi ni Shaykh Shalih Al-Fawzan, sa kanya namang aklat ng la ilaha illallah wa syurutaha, no? Sabi ni Shaykh Shalih Al-Fawzan, kathiran minan nas al-yawm idha su'ila ما معنى لا إله إلا الله فيقولون الخالق إلى الله والرازق إلى الله فما يعرف من هذه كلمة. No? Subhanallah. Sabi ni Shaykh Shalih Al-Fawzan, maraming daw mga tao sa ngayon, dahil mga kababayan natin listener, marami daw mga kamusliman o mga muslima sa ating kapanahunan, kapag tinanong mo, ano bang kahulugan ng la ilaha illallah? Sabi ng ating butihin Sheikh, ang mga muslima na ito, sasagutin nila, no? Na wala daw tagapaglikha maliban kay Allah. Wala daw ibang tagapagbiyaya maliban kay Allah. Ngunit ano ba yung tunay na ibig sabihin ng salitang ito? Ay hindi daw alam ng mga tao, sabi ni Shaykh Shalih Al-Fawzan. Subhanallah, no? Kakaya nga, no? Kung bakit o para saan itong salita na ito. Sabi pa ng ating buting Sheikh, wa'alam anna la nafi, no? Sabi niya, dapat niyo raw malaman, dapat niyo matutunan yung kahulugan doon na la ilaha, yung la ilaha, la, yung la doon, ibig sabihin, wala. No? Ang salitang wala ay uri ng pagtanggi. Kaya yung sinasabi nyo na la, no? Ibig sabihin, wala. Tinatanggi nyo. Winawaksi nyo. No? At ang tinutukoy dito na la ilaha. No? Sabi natin yung Diyos. No? Walang Diyos. Kasi bakit? Sabi ng Shaykh Shalih Al-Fawzan, maraming ginodiyos ang tao ngayon. Maging ang asawa at pera at kanilang katayuan sa lipunan ay ginodiyos nila. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, no, yung la ilaha, ito'y bilang pagtanggi na lahat ng ginodiyos nila ng mga tao, la ilaha, pagtanggi, pag-ayaw, no? Walang Diyos, no? Na kung saan sabi natin na ang pakahulugan nito ayon pa kay Shaykh Shalih Al-Fawzan, yung haq, sabihin la ilaha haq, no? Wala daw ibang Diyos na tunay illa maliban. Ito'y pasubali, no? Ito naman ay pagbibigay diin, no? Illa Allah. Ito'y pagbibigay diin.
Sabi natin, la, yung unang la doon, ito ay pagtanggi o pag-ayaw. No? Pag sinabi mong walang Diyos, tinatanggi mo, tinatakwil mo yung iba. No? Walang Diyos, maliban kay Allah. Ito naman yung binibigyan natin din. Oo, walang ibang Diyos, no? Maliban lang kay Allah. Sabi, ang pinapatunayan mo, binibigyan mong diin na ang Diyos lamang ay si Allah. Kaya ito yung binabanggit ng ibang mga scholar na kahulugan ng la ilaha illallah, la ma'budan haqqa illallah. Na wala daw karapat dapat sambahin maliban kay Allah. Pero ayon sa Salaf Fauzan, ang kahulugan na ito, walang ibang tunay na Diyos maliban kay Allah. Bakit niya binanggit ito? Kasi ang dami daw Diyos-Diyosan, lalo sa ating kapanahunan. Ito ay salita na pagtanggi, pag-ayaw natin, pagwaksi natin sa lahat ng Diyos o tinatawag nilang Diyos. At tinatanggap lang natin at binibigyan lang natin na diin na ang Diyos na tunay ay si Allah. No? I hope natutunan. Sabi nga ni Ibn Qayyim rahimahullah, na bakit ito ikinabit? Dahil alam natin na ito yung pinakadakilang pangalan ni Allah. Hindi natin sinasabi na, ayon kay Ibn Qayyim, na la ilaha illa Rahman. Hindi. La ilaha illa Rahim. Hindi. La ilaha illa Al-Hayyul Qayyum. Hindi. Sinasabi natin, la ilaha illa Allah. Ayon kay Ibn Qayyim, kasi ito'y pagpapatunay na Ismullahi A'dam. Na ito yung dakila sa lahat ng pangalan ni Allah. Next slide po, Sag. Napahaba. Yeah. So sabi natin, ano bang kahigitan ng la ilaha illallah? No? Subhanallah. Ito yung pagpapatunay na ang pangalang Allah ay dakila, na kung saan ito ay idinugtong, ikinabit doon sa unang pangungusap ng haligi. No, sabi natin, ng Islam. No, yung la ilaha. No? Man kala la ilaha illallah. Sabi nga ng Sheikh Saleh Fauzan sa kanyang aklat na la ilaha illallah wa syurutaha, sabi doon, sino man anya daw ang magsabi ng la ilaha illallah, dakhala al-Islam. No, ito yung susi na sinasabi natin. Sino man anya ang sumaksi na walang Diyos maliban kay Allah, pasok siya sa Islam. Sabi, pumasok ka sa Islam. No? Sinabi mo yon, la ilaha illallah, sumaksi ka na walang Diyos maliban kay Allah, pasok ka sa Islam. No? Sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, qala Allah ta'ala, fa in tabu wa iqamus salah wa ita'iz zakah ikhwanakum fid din. No? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa surah At-Tawbah, sino man daw magbalik loob, tinutukoy dito, sino man yung sumaksi, magsyahada, no? At nagtagoy ng pagdarasal at magbigay ng zakah, ay kapatayiran na natin sa Islam. Si sister, nagsyahada, okay, welcome po sa Islam, sisterhood ka na namin. No? Batay pa sa isang salaysay o hadith, wan Usama bin Zaid bin Haritha radiyallahu anhuma, qal, ba'atna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa harqata min Juhayna. Faqala sabhana qawm faharamnahum. Itong mahabang hadith na ito ay tumutukoy doon sa dalawang sahabi na ito na si Usama bin Zaid bin Haritha, na kung saan sila at ang kanyang kasama ay isinugo ng Propeta Muhammad SAW para pamunuan ng grupo at digmain yung mga tao na kumakalaban sa Islam doon sa kabilang kabayanan. No? Ang sabi nga sa Sham. Ang sabi doon, itong si Zaid bin Haritha na to ay meron silang nilusob, sabi doon nung mag-umaga, nilusob nila yung kabayanan at nakita nila yung mga taong kumakalaban doon sa Islam at nilusob nila. Merong isang lalaki doon na ayon nga doon sa mahabang hadith na ito na nagsyahada nung makita si Haritha, no? Zaid bin Haritha, na meron siyang hawak na espada. Sabi niya, natakot tong lalaki na to, nung aamba ko siyang lulusubin ko siya, nagsabi niya, la ilaha illallah, pero tinuloy pa rin ni Osama na saksakin yung tao. So nang bumalik sila ng Madina, narinig to ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanyang ginawa. Sabi, may nagsumbong sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No? Sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Usama, tinawag siya, no? Akatalta ba'ad maqala la ilaha illallah. Sabi niya, Usama, pinatay mo pa rin ba siya? Pinaslang mo ba siya? Pagkatapos niyang sabihin ng la ilaha illallah, ano ang sagot ni Usama? Sabi niya, qul, ya Rasulullah, innaha kana muta'awwid. No? Sabi niya, ya Rasulullah, nagtago lamang siya sa salitang yon o nagpakop-kop lamang siya para hindi ko siya patayin. Subhanallah. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qatalta ba'da ma qala la ilaha illallah. Pinatay mo pa rin ba siya kahit sinabi niya ng la ilaha illallah at paulit-ulit to sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi sa ibang ulat, 3 inulit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang panalitang ito. At sabi ni Osama,
na sinabi niya sa kanyang sarili, na pag-isip-isip tuloy niya, nasabi niya sa kanyang sarili, sana hindi muna ako nagsyahada nung panahon na yon. Kasi mangyari yun. Sabi, kung mapatay niya yan, nagpatayan sila, pareho silang kuffar ba, na hindi pa sila mga Muslim. At sabi nga ng Rasulullah SAW, kaya mo bang panindigan, no? Yung kanyang sinabi sa harapan ni Allah, so lalo natakot si Usama. At sabi pa ng Propeta Muhammad SAW, nabuksan mo ba yung kanyang dibdib, no? Para siya ay husgahan. Ito ay bagay na tanda na binabanggit ng ating butihing Sheikh, na sino man ang magbanggit ng la ilallah, pasok siya sa Islam. No? Pasok siya sa Islam. Kaya ito ay bagay na kahalagahan, kahigitan ng pagsambit na walang Diyos maliban kay Allah. Next slide po, Ustad. Okay. So ito yung isa sa mga masail na tinanong din sa atin, no, nung mga nakaraan. Sabi doon na, brother, merong nagsyahada no? Pero hindi naman siya nagsasala, di naman siya naghihijab, di naman siya nag-aayuno. Sabihin, masabi man natin na Muslim siya ay nagsyahada, no? Sabi ni Sheikh Salih Fawzan bilang sagot dito, laysa kullu man yaqulu la ilaha illallah yakunu musliman. Hindi raw natin pwedeng lahatin. Ayon kay Sheikh Salih Fawzan na lahat na nagsabi la ilaha illallah ay Muslim na siya, no? Hindi raw natin pwedeng lahatin, no? Ano ang kanyang katibayan patungkol dito, no? Sabi, hindi lahat na nagsabi ng la ilaha illallah isang Muslim. Sinabi niya sa ayat sa Quran, qala Allah Ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ. Sabi na lang, katastasan, at may mga tao na nagsasabi, naniniwala na kami kay Allah, la ilaha illallah. At sa huling araw, ngunit sila ay hindi naman tunay na naniniwala. Ibig sabihin, meron talaga. No? Sabi nga sa ibang aya, illa safiha nafsah. Sabi sa ibang ayat Surah Al-Baqarah, maliban lamang sa mga niloko yung sarili. So mayroon talagang magloloko. No, kunyari nag-Muslim pero kunyari nag-Muslim subalit, no? Okay, sabihin siya ay nag-Muslim, akala subhanallah. Batay pa sa isang salaysay hadith, wa an Abi Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an qatilun nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك وعصموا مني دمائهم o kamakal. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inutusan niya siya at ang kanyang mga kapanalig na digmain, kalabanin ng mga taong kumakalaban sa Islam hanggang sa sila ay sumaksi na walang Diyos maliban kay Allah. Sabi, naglagot ba doon? Hindi. Hanggat sila ay magtaguyod ng pagdarasal at magbigay ng zakah, pagkatapos nun, ligtas na yung kanilang dugo o sa pakikipaglaban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So meron siyang karugtong, hindi nagtatapos doon sa sabing asyhadu alla ilaha illallah, pataas-taas pa ng daliri, no? Sabihin, okay na, Muslim na siya, join na, hindi. Hindi lahat na nagsasabi nito ay Muslim. Ayon kay Sheikh Salih Fawzan, maliban lamang na itinaguyod niyo yung mga haligi nito. Una doon, ang pagbibigay o pagtataguyod ng sala at pagbibigay ng zakah. Subhanallah, no? Next slide, Stad. It will be the last siguro, no? Na. At sabi pa ng ating butihing Sheikh na ang pagsasabi ng la ilaha illallah, walang Diyos maliban kay Allah, na isa sa kahigitan ng pangalan ni Allah, Allah, no? Ano daw ang kahigitan no? Na lagi natin sinasabi, la ilaha illallah, no? Walang Diyos maliban kay Allah. Ito ay katumbas ng binanggit ni Allah sa Quran, kalimatul tayyiba, kasajaratin tayyiba, na ito ay mabuting salita, na katulad ng punong mabuti. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, qala Allah ta'ala, alam tara kayfa daraba Allah matala kalimatin tayyibah, kasajaratin tayyibah, asluha tabita, wa furu'aha fis sama. Sabi ni Allah, ang katasasan, hindi mo ba alam, hindi mo ba natutunan na kung papaanong nagbigay si Allah ng isang halimbawa, ng isang salita na mabuti, kaaya-aya. Nakatulad niya ito ng isang puno na mabuti o kaya-aya, na ang ugat nito ay matatag na nakabaon sa lupa at ang mga sanga nito ay nakaunat sa kalangitan. Subhanallah. Kaya ito'y tanda. Sabi nga naman sa isang kung merong ibang pinakamabuting salita, hindi ito yung mga pangako ng inyong mga inyong iniirog. Hindi po ito yung mabuting salita. Wow, ang tamis naman. Wow, ang ganda naman. Ang pinakamabuting salita, walang iba kundi ang la ilaha illallah. Wala nang ibang bubuti pa rito. At ito ang binanggit ni Ibn Abbas patungkol sa tafsir ng aya na binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa nabanggit. No? Subhanallah. Kaya pabutihan at pabutihan ng salita, wala nang bubuti. No?
Kasi yung tao, kahit yung sabihin natin yung mga sing-irod nyo, nangako, lahat yan mapapako. Pero ang salitang pinakamabuti, ang la ilaha illallah. Tuldukan natin dito. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to you, Ustad.